Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Dahil sa mga narinig ni Yeon Myung na gusto raw wasakin ng dalawang binibini ang kanyang ulo, ay agad niyang inimbita ang mga ito na gawin ang kanilang mga sinabi at ipakita sa kanya ang naging resulta ng kanilang pagsasanay. Pero mabilis namang sumagot ng sabay ang dalawa na nagbibiro lamang sila, nang tanungin ito kung gusto ba nilang siya ang maunang umatake. Naunawaan na ni Mirio kung gaano kalaki ang agwat ng abilidad ng binata sa kanilang tatlo, dahil hindi man lang daw nila napansin ang ating bida hanggang sa nakalapit na ito sa kanila. Dagdag pa niya, malaki ang naging pag-unlad sa kanilang mga pandama dahil sa paninirahan sa kagubatan, pero ang kakayahan ng binata na itago ang kanyang presensya ay lubha raw na nakakatakot. Mukhang kahit ano raw talaga ang gawin nila ay imposibleng maabot ang estado ng kakayahan ng binata, kaya't hindi tuloy maiwasan ng binibini na isipin kung anong klaseng pagsasanay ang pinagdaanan niya para makarating sa ganitong level. Bukod pa rito, kapansin-pansin din daw ang naging pagbabago sa pisikal na anyo ni Yeon Myung, dahil hindi nga lang ito tumangkad ng husto, malaki rin ang ipinagbago ng kanyang itsura sa maikling panahon. Mabilis na namula ang mga mukha ng binibining si Mirio sa kanyang mga iniisip, sabay tanong sa sarili kung dahil raw ba ito sa paninirahan nila sa kagubatan na puro hayop lang ang kanilang nakikita. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang ating bida, at sinabing hindi raw nila kailangang madismaya dahil sa paningin niya ay malaki ang naging pagbabago sa kanilang mga kakayahan. Kaya lang daw nila nararamdaman na hindi sila masyadong kahanga-hanga, ay dahil kasama nila ang binata sa mga sandaling ito. Sa mga sinabi ni Yeon Myung ay nalaman nilang tatlo, na may mga bagay pa rin talaga na tungkol sa kanya ang hindi magbabago kahit ilang panahon pa ang lumipas. Ilang oras pa ang nagdaan, sa isang silid sa loob ng isang malaking bahay, ay nagkaroon ng pagtitipon ng mga guro na galing sa angkan ng mga jegal na tumutulong sa nagaganap na kompetisyon. Ito ang unang pagkakataon na magkikita-kita ang mga guro, makalipas ang ilang buwan at mula nang mag-umpisa ang pagsasanay ng bawat grupong nakatalaga sa kanila. Nang dumating na ang guro na si Chang Shin ay wala na itong sinayang na oras, at mabilis na tinanong sa mga kasama kung mayroon bang natatanging kalahok sa kani-kanilang mga grupong binabantayan. Mabilis na sumagot ang isang lalaking guro at sinabing ang kalahok na may numerong 2, ay nagpakita ng katangi-tanging pag-unlad sa kanyang abilidad kumpara sa iba. Dagdag pa niya, bagamat malaki ang kalamangan ng dalaga sa iba nitong kasama sa kanyang grupo, ay hindi pa rin ito pinapabayaan ang kanyang pagsasanay. Pero kapansin-pansin din daw, na para bang hindi ito ginagawa ng binibini para lumakas o makaligtas, sa halip ay dahil sa tila ba malaking galit nito sa isang tao na siya namang ginawa niyang motibasyon. Maya-maya pa ay sumunod na nagsalita ang isa pang guro, na kung potensyal na mananalo ang pag-uusapan ay hindi raw dapat nila isantabi ang pang-10 kalahok na nasa kanyang grupo. Hindi nga lang daw ito nagpakita ng mahusay na abilidad sa martial arts, kahanga-hanga rin ang mabilis na pag-unlad nito sa pagsasanay, na nagresulta sa mabilis na pagtapos ng pagsubok sa loob lamang ng 1 buwan. Dahil sa sinabi ng mga kasama ay naunawaan ni Chang Shin na may iba pang kalahok na maganda ang ipinapakitang potensyal, pero hindi pa rin niya maiwasan na may kumpara ang mga ito sa ating bida, dahil matapos makaharap ang binata ay nagmukhang ordinaryo ang 2 kalahok sa kanyang paningin. Hindi na nga raw kapanipaniwala na nagawa nitong sirain ang kanyang ilusyon, pero mas lalo pang pinahanga ng binata ang guro matapos niyang palihim na panuurin ang pagsasanay nito, at nakitang nagpamalas ang ating bida ng abilidad na higit pa sa kayang gawin ng isang master sa martial arts. Gayunpaman, lubhang mapanganib pa rin daw para sa kanila na hingin ang kooperasyon ng binata, dahil tila ba nalalaman daw nito ang mga sekretong binabalak niya. Ilang sandali pa ay natawag ang pansin ng guro, matapos tanungin ng kasama kung maayos ba ang kanyang pakiramdam dahil tila hindi raw siya mapakali. Sumagot naman agad si Chang Shin na wala sa kanyang grupo ang nagpakita ng potensyal, sabay sabi sa sarili na mas makabubuti raw kung hindi niya muna sasabihin sa mga kasama ang tungkol sa ating bida.
Dagdag pa niya ay hindi nga raw nila bastang mapapasunod ang ating bida, at dahil kailangan nila ng isang tao-tauhan na makikinig sa anumang nais nilang ipagawa, ay inirekomenda na lang niya ang ikalawang kalahok at sinabing ipapakilala niya raw ito sa kanyang pamangkin. Base sa kanyang mga narinig, ay nasira ang mukha ng binibini dahil sa isang aksidente, kaya't mas magiging madali nga raw na mapasunod ito kapag mayroong nagpakita ng interes sa kanya. Kung tutulungan daw nilang manalo ang binibini sa kompetisyon para maging susunod na batang pinuno, at ipakasal ito sa kanyang pamangkin ay magiging ikalawang pamilya na ang mga jegal ng pinuno ng mga Tang. Dahil din dito ay magkakaroon na rin daw sila ng kapangyarihang makisali sa mga bagay-bagay sa loob ng mga Tang, at sa huli ay magagawa na nilang pag-isahin ang dalawang angkan kung matagumpay nilang mapapataas ang impluensya ng kanilang pamilya. Bago matapos ang kanilang pagtitipon, ay muling pinaalala ni Chang Xin sa mga kasama na ito raw ang totoong dahilan at layunin ng mga jegal, kung bakit nila tinutulungan ang mga Tang sa nagaganap na kompetisyon. Ilang sandali pa ay tuluyan ng tinapos ng mga guro ang kanilang pag-uusap, at habang naglalakad palabas si Chang Xin ay sinabi nito sa kanyang sarili na masyado nga raw mahalaga ang ating bida para hindi nila ito makuha. Sakaling makaligtas ang binata sa kompetisyon ay bibigyan niya raw ito ng pagkakataong makapaghiganti, pagkatapos ay aampunin niya ito at ibibigay ang posisyon bilang batang pinuno ng mga jegal. Masayang-masaya ang lalaki habang iniisip ang maaaring mangyari, kapag nagkatotoo ang kanyang mga binabalak. Kinabukasan, sa isang parte ng mansyon kung saan nagsasanay ang mga kalahok ay maagang nag-eensayo ang dalawang binibini, at kahit nga naging doble ang kanilang ginagawang pagsasanay ay sulit naman daw ito, dahil sa maayos na pahinga na kanilang nakukuha sa pananatili sa mansyon. Maya-maya pa ay nag-usap ang dalawa tungkol kay Ijon at Yun Myung, na sabay nga raw silang pumunta sa laboratorio at kung paanong sumumpa si Ijon na ngayon niya isasagawa ang paghihiganti sa ating bida. Hindi tuloy na iwasang mag-alala ng binibining si Mirio dahil si Ijon nga raw ang pinakamahusay gumawa ng lason sa lahat ng kanyang nakilala. Ilang sandali pa, sa loob ng laboratorio ay buong pagmamalaki na ipinakita ni Ijon sa ating bida, ang likido na kanyang nilikha gamit ang buo niyang nalalaman sa larangan ng paggawa ng lason. Dagdag pa niya, isa raw ito sa pinakamabagsik niyang ginawa, pero sandali siyang natigilan ng bigla na lang buhatin ng binata ang lalagyan ng lason, kaya't mabilis niyang tinanong kung anong ginagawa ng ating bida. Walang ano-ano bigla na lang ibinuhos ni Yeon Myung ang lason sa kanyang bunganga na para bang umiinom ito ng alak, habang nanghilakbot naman sa kanyang nasaksihan si Ijon. Hindi niya maintindihan kung bakit ininom ni Yeon Myung ang ginawa niyang lason, at dahil hindi niya rin alam ang gagawin ay makailang beses niyang niyugyug ang katawan ng binata, habang sinasabing iluwan nito ang lason dahil maaari siyang mamatay. Hindi rin nagtagal ay tila ba nagising na ang binata sa ginawa ni Ijon, at nang mapansin niya ito ay tinanong kung umepekto na raw ba ang lason pero hindi sumagot ang binata, sa halip ay naglabas ito ng usok na may kulay na halatang nakakalason. Mabilis na bumagsak ang katawan ni Ijon matapos direktang tamaan sa mukha ng usok na galing kay Yeon Myung, at habang iniinda nito ang sakit ay tinanong ng ating bida kung bakit raw siya niyugyug ng binata. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng kakaiba si Yeon Myung sa loob ng kanyang katawan, at nakangiting itong sinabi na mas mahina raw ang naging epekto ng lason ni Ijon kumpara sa kanyang inaasahan. Habang may luha pa sa kanyang mga mata ay mabilis namang bumangon si Ijon para depensahan ang kanyang nilikha, at sinabing may sapat na kakayahan ang lason para tunawin ang mga lamang loob ng binata. Pero kahit ilang minuto na ang lumipas ay tila ba walang epekto sa ating bida ang lason na kanyang kinuha, kaya't hindi maintindihan ni Ijon kung bakit walang nagbago sa binata. Nakangiting sumagot ang ating bida na malamang daw ay mahinang klase ang ipinagmamalaking lason ni Ijon, na siya namang labis na nagpainit sa ulo nito. Samantalang nag-uusap ang dalawang binibini sa labas, ay narinig nila ang sigaw ng kasama kung bakit hindi namamatay si Yeon Myung, at napasabi na lang na mukhang hindi rin daw gumagana ang paraan ni Ijon sa ating bida. Tuloy pa rin sa paglagak ng lason ang binata, habang si Ijon naman ay dismayado sa mga nangyayari at sinabi pang huwag daw ubusin ni Yeon Myung ang kanyang mga lason na para bang umiinom ng alak. Maya-maya pa ay naubos ng lahat ang lason na ginawa ni Ijon, at nang tanungin ni Yeon Myung kung mayroon pa bang iba ay galit na sumagot ang kasama na wala na raw siyang ibibigay pa sa ating bida. Naiinis pa rin si Ijon dahil walang kahit isa sa mga ginawa niyang lason ang nagpakita ng epekto laban kay Yeon Myung. Hindi tuloy nito maiwasang itanong kung immune ba sa lahat ng uri ng lason ang binata.
Pero iba sa mga sinabi ng kasama niya, hindi pagiging immune sa lahat ng lason ang abilidad ng ating bida kundi ang isa sa mga pangunahing teknik ng mga tang, na may kakayahang gawing enerhiya ang lahat ng uri ng lason na pumapasok sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan ay tila ba nagiging lason na rin mismo ang mga tang na may kakayahang gamitin ang nasabing teknik. Bukod pa rito ay may posibilidad ring makontrol ang bawat lason na kanyang nakukuha. Gaya nga raw ng kanyang inaasahan ay naging enerhiya na ang lahat ng lason na ininom niya kanina, at dahil dito ay wala na rin daw pinagkaiba sa isang elixir ang epekto nito na siya namang lalong magpapalakas sa kanya. Pero ang ganitong estado ay posible lang daw sa mga taong nagkamit ng malalim na pagkaunawa gaya niya, pero hindi raw ito magagawa ng iba na ang tingin lang sa lason ay isang sandata dahil hindi man lang nila ito susubukan. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay hindi na raw nakakatulong ang mahihinang klase ng lason, na mapataas ang kanyang enerhiya kaya't kailangan niyang makahanap ng mas mabagsik pa. Maraming araw siyang kailangang gawin bago makamit ang ninanais na ordinaryong buhay, at isa na rito ay ang mga elder ng angkan ng mga tang, na sa lahat ng bagay tungkol sa kanilang mag-ina ay mahilig makialam. Bagamat maaari rin niyang iligpit ang lahat ng mga ito kahit kailan niya pagustuhin, ay di naman siya nakasisiguro sa magiging resulta sakaling kumilos laban sa kanilang angkan ang Demon Lord, o ang alyansa ng masasamang martial artist. Kahit nga raw wala siyang personal na problema sa nasabing alyansa, ay hindi pa rin niya ito maaaring ipagsawalang bahala dahil sila ang dahilan kung bakit nahati ang bayan ng Sichuan. Bukod pa rito, ang leader ng alyansa ay kilalang henyo sa martial arts na kinukonsidera ng marami na isa sa pinakamalakas sa kasalukuyang panahon, at ito rin ang may kagagawa ng pagbagsak ng 3 sa 9 na kilalang sekta. Madali nga raw niyang matatalo ang leader ng alyansa kung taglay niya ang kapangyarihan niya noon, pero marami pa siyang kailangang gawin para muling maabot ang dating level, kaya't kung nais niyang magkaroon ng mapayapang pamumuhay ay kailangan niya raw maging kasing lakas ng dati niyang pagkatao. Pero habang iniisip ni Yeon Myung kung may posibilidad bang makagawa si Ijon ng mas malakas na uri ng lason, ay sabay ding sinabi nito na sana raw ay may kakayahan siyang gawin ang 10 lason ng mga tang. Nang tanungin ng binata kung ano raw ang 10 lason na kanyang tinutukoy, ay pagalit nitong sinabi na wala talagang nalalaman ang ating bida sa mga bagay-bagay sa kanilang angkan, kahit pa tinataglay nito ang dugo ng dating pinuno. Pagpapatuloy pa ni Ijon, ang kilalang mga lason ay ang 10 pinakamabagsik sa lahat ng nagawa ng kanilang angkan, na sa bawat pagtaas ng bilang ay siya namang lakas ng epekto ng mga ito. Gayunpaman, marami sa mga sangkap at paraan ng paggawa sa mga ito ang nawala na, dahil sa matagal na panahon na hindi sila muling nalilikha. Pero ayon nga raw sa mga ulat, sa sobrang bagsik ng pang-10 lason ay kahit ang pinakamatataas na master sa martial arts ay naaapektuhan nito, at ang natitira dito ay ibinahagi para ingatan ng mga elder ng angkan. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na kahit mga master ay tinatabla ng lason na sinasabi ni Ijon, pero ayon din sa binata ay mukhang magiging malaki raw ang pakinabang nito sa kanya. Muling tinanong ni Yeon Myung ang kasama kung maaari daw bang gawin niya ang pang-10 lason ng angkan para sa kanya, dahil hindi na nga raw nakakaramdam ng kahit ano ang binata sa mga ginawa niya, at mabilis ring sumagot ang binata na imposible raw itong mangyari dahil matagal nang naglaho ang paraan sa paggawa rito. Dagdag pa niya, lubhang mapanganib ang pang-10 lason kaya't ipinagbabawal ang paggamit nito, at kahit ang tulad daw ng ating bida ay hindi makakaligtas kapag sinubukan niyang inumin ito. Sa kabilang banda, sa isang malalim na parte ng kabundukan ay magkasama ang binibining si Yang Ryung, at isa pang binatang kalahok sa kompetisyon. Naluluhang tinanong ng binata kay Yang Ryung kung ano raw ang ginawa nito sa kanya, habang unti-unting may lumalabas na itim na usok sa bibig nito. Galit na tinanong ng binibini kung ano raw ang problema sa kanyang mukha, habang pinagmamasdan ng binata na nahihirapang huminga dahil apoy na ang sumunod na lumabas dito. Maya-maya pa ay naglabasan na rin ang apoy sa kanyang mga mata, at sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ay wala na itong nagawa kundi sunggaban ang gumawa nito sa kanya. Pero bago pa man maabot ng binata si Yang Ryung ay tuluyan na itong natusta, at bumagsak sa harapan ng binibini pagkatapos ay naging abo. Masayang-masaya ito sa kanyang mga nasaksihan, hindi siya makapaniwala sa tindi ng bisa ng lason na ibinigay ng kanyang lolo, na ayon din sa kanya ay ang mismong ika-10 lason ng angkan. Habang iniisip ang ginawa sa kanya ni Yeon Myung, ay sinabi nitong hindi niya raw malilimutan ang sakit na naranasan niya noon sa kamay ng ating bida,
kaya't patuloy niyang pipigilan ang puot na nararamdaman hanggang sa muli silang magkita. Dagdag pa niya, kapag dumating na ang araw ng paligsahan gamit ang mga lason, ay lubos niya raw na pahihirapan ang binata gaya ng ginawa nitong pagpapahirap sa kanya. Ilang buwan ulit ang mabilis na lumipas, natapos na ang 1 taon ng pagsasanay ng mga kalahok sa paligsahan, bagamat labis ang kanilang naging hirap sa pagpapaunlad ng kani-kanilang mga abilidad, at paggawa din ng solusyon para sa mga kahinaan, ay ngayon pa lang daw talaga nag-uumpisa ang totoong pagsubok. Sa ngayon ay kailangan muna nilang magpasya kung sino ang magiging pinuno ng kanilang grupo, pero panandalian nga lang daw ito dahil sa 3 taon ng pagsasanay, ay kailangan na nilang opisyal na maghalal ng mamumuno sa kanila. Ang magiging pinuno ng grupo ay siya rin mismong magiging kinatawan nilang lahat, sa magaganap na laban gamit ang lason sa huling bahagi ng paligsahan. Isang mapanganib na labanan ang mangyayari na kailangang itayan ng kalahok ang kanyang buhay para manalo, kaya't mas makabubuti raw kung ang pinakamahusay sa grupo ang kanilang piliin na maging pinuno. Base sa mga sinabi ni Won Jin ay naunawaan na nilang hindi lahat ay makakasali sa huling bahagi ng paligsahan, pero hindi na rin naman ito masama dahil mababawasan ang dami ng kalahok na mamamatay. Ilang saglit pa ay sumagot na ang binibining si Mirio, na kung abilidad sa martial arts daw ang pag-uusapan ay walang duda na ang ika-28 kalahok na si Tang Yeonmyung ang dapat na mamuno sa kanila. Dagdag pa ni Ijon, hindi nga lang daw tatayong pinuno ang ating bida at magiging kinatawan nila sa paligsahan, isa rin daw ito sa mga nangungunang kandidato para manalo. Mukhang nakapagdesisyon na ang ika-7 grupo pero minarapat pa ring ipaalala ni Won Jin na pansamantala lamang ang posisyon, at muling tinanong sa lahat kung mayroon bang tutol sa kanila na maging pinuno ang ating bida. Pero walang kahit isang sumagot sa tanong ni Won Jin, alam nilang tatlo na pambihira ang kakayahan ng binata. Bukod pa rito ay malaki rin ang tiwala nila na may sapat itong kakayahan para pamunuan sila tungo sa tagumpay. Maya-maya pa ay tinawag na ni Won Jin ang pinuno ng grupo, mabilis niyang inilabas ang isang maliit na kaba na naglalaman ng bilog na bagay, at sinabi sa ating bida na kainin ito. Nang tanungin naman ng binata si Won Jin kung ano raw ang bagay na ibinibigay niya, ay mabilis na sumagot ang lalaki na ito raw ang elixir ng angkan ng mga tang, na kilala sa tawag na Heavenly Heart Pill. Ang elixir na ito ay gawa sa matagal na pagbuburo sa ugat ng ginseng na may edad na 100 taon, at may kakayahang lubhang palakasin at padamihin ang panloob na enerhiya ng isang martial artist, depende sa level ng abilidad nito. Nanlaki naman ang mga mata ng tatlong kasama ng ating bida sa kanilang narinig at nakikita, at tinanong pa si Won Jin kung bakit daw nila gustong ibigay sa binata ang isang mahalagang bagay gaya ng elixir. Sumagot naman agad ang lalaki na isa raw itong pribilehiyo na ibinibigay lang sa mga kalahok na napiling mamuno sa kani-kanilang mga grupo, at dahil labis na mahalaga ang elixir na ito ay malaki ang inaasahan ng angkan, hindi lamang sa ating bida kundi pati na rin sa buong pangkat. Dagdag pa ni Won Jin na sinabi sa kanyang sarili, sa lahat ng kalahok sa kompetisyon ay si Yeonmyung ang kanyang pinaka-inaasahan na magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang angkan. Nagpatuloy pa si Won Jin sa pagpapaliwanag kung ano ang maaaring maramdaman ni Yeonmyung sa sandaling kainin niya ang elixir, pero bigla rin itong natigilan ng tanungin ng binata kung mayroon pa ba siyang ibang matatanggap sa kanila. Nagulat ang lalaki sa tanong ni Yeonmyung, pero mas lalo itong nagtaka nang sabihin ng ating bida na gusto niyang makatanggap ng iba, dahil hindi niya raw kailangan ang elixir na ibinibigay nila. Sa mga sinabi ni Yeonmyung ay tila naubos na ang pasensya ng kanyang mga kasama sa kakaibang desisyon nito, at sabay-sabay na pinagsabihan ng binata na kung ayaw niya sa elixir ay mas mabuti pang ibigay na lang daw niya ito sa kanila, dahil mukhang wala daw siyang ideya kung gaano kahalaga ang elixir ng mga tang. Napasabi na lang si Won Jin sa sarili na ang pagtanggi na ginawa ni Yeonmyung ay nangangahulugan lang na hindi makakatulong sa kanya na mapataas pa ang kanyang panloob na enerhiya. Wala nang nagawa pa ang lalaki, hindi niya na pinilit pa ang ating bida pero muli na naman siyang nagulat nang tanungin niya ito kung ano ang gusto niyang matanggap bilang kapalit. Hindi niya inasahan na lason ang gustong matanggap ni Yeonmyung, at ang pinakamabagsik pa sa lahat ang nais nito, walang iba kundi ang ika-10 lason ng angkan ng mga tang. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.